Pambihira, akala ko sa ibang bansa lang nangyayari yung school shooting tol. Aba, pati sa Pilipinas meron na rin. 3 years ago pa nung huling kwentuhan natin sa school shooting patungkol sa Columbine at Belgrade, Serbia. Pero hindi ko inaasahan na gagawa ulit ako ng ganong klaseng content at mismong sa bansa ko pa ang insidente. At ang malupit, ang mga batang ito ay masasabi mo talagang utak kriminal dahil lumalabas na ito ay kanilang pinlano at ginawa nilang pananggal laban sa batas ang tinatawag na Juvenile Justice Law. Nitong June 22, 2026, nagsimula ang araw na parang ordinaryong pasukan lang para sa mga batang mag-aaral ng San Jose National High School sa Tacloban City. Maagang pumasok sa paaralan ng 14 na taong gulang na tinukoy lamang sa alias na Nash. Bandang 7:30 ng umaga, dumalo pa siya sa flag raising ceremony bago nagtungo sa isang comfort room ng paaralan habang may daladalang bag na naglalaman ng Glock 17 na 9mm pistol, mga magasin at bala at iba pang gamit. Makalipas ang kalahating oras, sumunod ang 15 taong gulang na kasabwat na si alias Rod. Nagtago ang dalawa sa loob ng comfort room ng 1 oras at lumabas dakong alas 9 ng umaga. Naglakad sila at nagikot-ikot sa loob ng school compound at makalipas ang ilang minuto, bandang 9:20 AM, doon na nagsimula ang insidenteng ikinagulat ng buong paaralan at ng buong bansa. Sa halip na isa lamang ordinaryong Lunes sa eskwelahan, nauwi ang umagang iyon sa isang trahedyang kumitil sa buhay ng 3 estudyante at iginasugat ng marami pang iba. Ayon sa paunang timeline ng PNP, may hinahanap umanong target ang 2 menor de edad sa loob ng naturang school. Nang hindi nila makita ang target nila, bandang 9:20 AM, pinili nilang pagbabarilin ang mga bintana ng mga silid-aralan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagpanik ang mga estudyante at guro. May mga nagtago, may mga tumakbo at may ilang ding nasugatan habang nagmamadaling makalabas o tumalon mula sa mga bintana para makaligtas. Sa gitna ng takot at kaguluhan, lumitaw ang kwento ng kabayanihan ng 15 taong gulang na si Chris Lawrence Fabian, isang grade 10 student at miyembro ng Boy Scouts. Ayon sa mga saksi, sinubukan ni Chris na isara at harangan ang pinto ng kanilang classroom upang maprotektahan ang kanyang mga kaklase habang nagkakagulo sa loob ng paaralan. Sa kanyang ginawa, nabigyan ng oras ang ilan sa mga estudyante na makapagtago at makaiwas sa mas malaking panganib. Habang isinasara ni Chris ang pinto, hinihila naman ito ng gunman pero talagang hindi ito binitawan ni Chris. Dito na nagalit ang gunman, kaya niratrat niya na lamang ang pinto. Lumusot ang mga bala at tinamaan si Chris sa kamay, puso at baga na agad niyang ikinasawi. Ganun pa man, ang kanyang ginawa ay kinilala bilang isang pambihirang halimbawa ng tapang at malasakit. Bilang pagkilala, iginawad sa kanya ng Boy Scouts of the Philippines ang Gold Gallantry and Heroism Award, isang parangal para sa isang scout na nagpakita ng matinding tapang at pagsasakripisyo para sa kapwa. Sa kabuuan, 3 estudyante ang nasawi sa Tacloban school shooting. Sina Joyan C. Separa, 15 taong gulang, Chris Lawrence Fabian, 15 taong gulang, at Ayesa Nicole Dazo, 14 na taong gulang. 20 pa ang nasugatan, kabilang ang 15 estudyanteng tinamaan ng bala at ilang iba pa na nasugatan din habang nagmamadaling tumakas mula sa kaguluhan. Sa mga sugatan as of this recording, 2 ang nanatili sa intensive care unit, ang 17 taong gulang na si Joan Viñas at ang 15 taong gulang na si Nathan Candelario. Si Joan Viñas na tinamaan ng bala sa ulo ay grade 10 student na nangangarap maging nurse ay patuloy na ipinagdarasal ng kanyang inang si Rowena Eracho. Ayon kay Rowena, masama na ang pakiramdam ni Joan noong umagang yon. Ngunit nagpumilit pa rin itong pumasok dahil may kailangan siyang report sa klase. Sa matinding pagsisisi, sinabi ni Rowena na sana ay hindi na lang niya pinayagan ang anak na pumasok noong araw na yon at pinagdadasal niya na bigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon. Si Nathan naman na tinamaan sa bahagi ng bituka ay isang grade 9 student na nangangarap maging seaman, ay inilalarawan ng kanyang pamilya bilang anak na may pangarap at patuloy na lumalaban para makarecover. Sa gitna ng matinding sakit, paghihinagpis at dalamhati,
Pare-pareho ang panawagan ng kanilang mga magulang at ng pamilya ng mga nasawi, hustisya para sa mga biktima at pananagutan sa lahat ng dapat managot. Dumating ang pulisya 2 minuto matapos magsimula ang pamamaril. Sa investigasyon, sinabi ng mga otoridad na mahigit 40 basyo ng bala ang narecover sa pinangyarihan. Si Rod na armado ng 38 caliber na revolver na pag-aari ng kanyang lolo ay isang beses lang nakapagpaputok na may laman pang 5 buhay na bala sa loob ng magasin dahil kaagad siyang nasa lubong ng mga pulis at napigilan 10 minuto matapos magsimula ang pamamaril. Habang si Nash naman ay nakatakas at nahuli lamang bandang alas 11:15 ng umaga sa tulong ng mga concerned citizen. Nakumpiska mula kay Nash ang isang bag na naglalaman ng isang Glock 17 9mm semi-automatic pistol, foldable baton, isang bonnet, isang puting sweatshirt, vest, holster ng baril at isang puting t-shirt. Bagamat lumutang ang alegasyon ng bullying bilang posibleng ugat ng galit ng mga suspect, nilinaw ng mga otoridad na hindi pa dapat ito ituring na pinal na motibo dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Lumabas din sa investigasyon na planado na ng mga teenager ang krimen mula pa noong May 1, 2026. Kaya ang krimen ay posibleng premeditation. Mas ikinabahala pa ng pulisya ang umano'y pag-uusap ng mga suspect sa online conversations tungkol sa juvenile justice law, kung saan pinag-usapan nila roon na hindi sila basta-basta makukulong dahil sila ay menor de edad. Kasabay nito, iniimbestigahan din ng mga otoridad ang posibleng impluwensya ng online games, kabilang ang tinatawag na Gorebox, na pansamantalang ipinablock ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center habang nagpapatuloy ang pagsusuri. Ayon din sa PNP, dati umanong naisama si Nash sa firing range ng kanyang tiyahin na pulis, dahilan para busisiin ngayon kung paano niya na-access at nagamit ang baril sa insidente. Sa investigasyon, lumabas na ang 9mm Glock pistol na ginamit ni alias Nash ay service firearm ng kanyang tiyahin, isang police staff sergeant at abogado na nakatalaga sa Police Regional Office 8. Inamin ng tiyahin ni Nash na minsan niyang naisama si Nash sa firing range at naturuan itong gumamit ng baril, habang sinabi rin niyang naiwan ang armas sa loob ng kanyang bahay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. So house? Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po. Samantala, ang 38 revolver na ginamit naman ni alias Rod ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu, kung saan dati umano nagtrabaho bilang security guard ang kanyang lolo. Dahil dito, hindi lang ang 2 menor de edad ang sinisiyasat ng mga otoridad. Tinitingnan din ang pananagutan ng mga taong dapat sanay may kontrol at pag-iingat sa mga armas na napunta sa mga bata. Inilagay sa restrictive custody ang police staff sergeant na may kaugnayan sa baril na ginamit ni Nash, habang iniimbestigahan ng PNP at mga kaukulang ahensya kung may administrative o criminal liability siya dahil sa posibleng kapabayaan. Sa ilalim ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, maaaring i-revoke, i-cancel o i-suspend ang lisensya o permit ng may-ari ng baril kapag ang armas ay nasangkot sa krimen o nawala dahil sa kapabayaan. Ibig sabihin, hindi sapat na legal ang pagmamay-ari ng baril. May obligasyon ang may-ari na siguraduhing hindi ito maaabot, magagamit o maililipat sa taong walang otoridad. Sa panig naman ng mga menor de edad na suspect, isinampa o inirefer ng pulisya sa prosecutor's office ang mga criminal complaint laban kay alias Rod na 3 bilang ng murder, frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries. Dahil siya ang mas matandang suspect, kailangang busisiin ng mga otoridad kung pasok siya sa criminal responsibility sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Lalo na kung mapapatunayang kumilos siya ng may discernment o pagkaunawa sa bigat at resulta ng kanyang ginawa. Si alias Nash na 14 na taong gulang ang siyang pinaniniwalaan ng pulisya na nakapagpaputok ng karamihan ng at least 40 shots sa loob ng paaralan, batay sa ballistic findings at sa bilang ng mga basyong na-recover sa crime scene. Pero ang batang ito ay exempt sa criminal liability sa ilalim ng batas. Ngunit hindi raw ibig sabihin nito na basta na lang mawawala ang proseso. Isa sa ilalim pa rin daw siya sa intervention, rehabilitation, custody procedures at iba pang hakbang na pinangangasiwaan ng DSWD at ng Juvenile Justice System. Kinabukasan ng trahedya,
Naglabas ng pahayag ang Commission on Human Rights at mariing nanawagan ng pananagutan, hustisya at isang rights-based response sa Tacloban school shooting. Hindi lang ito simpleng pahayag ng pakikiramay. Ayon sa CHR, nagpadala ang kanilang Regional Office 8 ng team para magsagawa ng motu proprio investigation upang mabantayan kung nasusunod ang karapatan ng lahat ng sangkot, ang mga biktima, ang kanilang pamilya, ang komunidad at maging ang dalawang menor de edad na suspect. Ipinaalala ng CHR na dahil 14 at 15 taong gulang ang mga akusado, kailangang sundin ng mga otoridad ang Juvenile Justice and Welfare Act, pero hindi ibig sabihin nito na mawawala ang usapin ng accountability. Para sa CHR, pwedeng sabay na harapin ang hustisya para sa mga biktima at sundin ang child-sensitive legal safeguards para sa mga batang nasangkot sa krimen. Hinimok din ng CHR ang pamahalaan, DepEd, PNP at mga lokal na pamahalaan na repasuhin ng school safety protocols, palakasin ang child protection systems at tiyaking hindi magiging parang kampo militar ang paaralan habang pinoprotektahan ang mga estudyante. Binigyang din nila na dapat imbestigahan kung paano napunta sa mga bata ang mga baril na ginamit sa insidente at kung may mga pagkukulang sa pag-iingat, seguridad o administrasyon na nagbigay daan sa trahedya. Kasabay nito, nanawagan ng CHR ng mas malawak na psychosocial support, mental health services at guidance counseling para sa mga estudyante, guro, pamilya at iba pang naapektuhan, hindi lang bilang ayuda, kundi bilang bahagi ng paghilom ng buong komunidad. Sa panig naman ng pamahalaan, iniulat na nag-utos si Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez ng agarang paghahatid ng financial, medical at psychosocial assistance para sa mga biktima ng pamamaril. Mula naman sa Office of the President, inanunsyo na bawat pamilya ng 3 estudyanteng nasawi ay bibigyan ng 150,000 pesos na tulong pinansyal, habang tig 50,000 pesos naman ang ipagkakaloob sa mga sugatang estudyante. Ayon sa Presidential Communications Office, hiwalay pa ito sa mga naunang tulong mula sa ibang ahensya gaya ng DSWD at DepEd. Nagpaabot din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at iniutos ang masusing investigasyon sa nangyari. Ayon sa Malacanang, hindi lang simpleng usapin ng school security ang trahedya. Kailangang busisiin kung paano nangyari ang ganitong krimen sa loob ng isang paaralan, paano nakapasok ang mga armas at anong mga pagkukulang ang kailangang panagutan. Samantala, ang DSWD Field Office 8, katuwang ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, ay nagbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga naulilang pamilya, survivors, witnesses, estudyante, magulang, at iba pang naapektuhan ng insidente. Sa madaling sabi, habang umiikot ang investigasyon sa pananagutan, nagsimula rin ng mas mabigat na bahagi para sa komunidad, ang pagharap sa trauma, paghingi ng hustisya, at paghahanap ng paraan para hindi na maulit ang ganitong trahedya sa loob ng paaralan. Kasunod ng insidente, pansamantalang sinuspinde ang klase sa San Jose National High School upang mabigyan ng panahon ang mga estudyante, guro at school personnel na makahinga at makaproseso sa nangyari. Ayon sa Tacloban Schools Division, mahalaga ang psychological debriefing, counseling at psychosocial first aid dahil hindi lang pisikal na sugat ang iniwan ng pamamaril, kundi matinding trauma sa buong school community. Sa mga ulat, tinatayang mahigit 1,600 learners at higit 110 teaching at non-teaching personnel ang naapektuhan. Kabilang ang mga direktang nakasaksi, mga nasa campus nang mangyari ang insidente at mga nawala ng kaibigan o kaklase. Patuloy ding minomonitor ng DepEd at ng Schools Division Office ang kalagayan ng mga sugatang estudyante. Sa isang update as of this recording, sinabi ng DepEd na 2 sa mga sugatan ang nakalabas na sa ospital, habang 11 pa ang nananatiling confined ngunit hindi na nasa agarang peligro. 3 pang nasa intensive care unit ang iniulat na stable, conscious at responsive. Habang nagpapatuloy ang physical and emotional recovery, sinimulan din ng DepEd at ng lokal na pamahalaan ang mas mahigpit na school safety measures bago tuluyang ibalik ang face-to-face classes. Kabilang sa mga hakbang ang paggamit muna ng alternative learning modality, pag-aayos at repainting ng ilang bahagi ng paaralan, pagdaragdag ng CCTV cameras, pagpapalakas o pagkukumpuni ng perimeter fence, mas mahigpit na monitoring sa entrance at mas malapit na koordinasyon sa pulisya at lokal na otoridad. Sa ilalim ng mas malawak na school safety campaign, kasama rin sa mga tinitingnang hakbang ang emergency alarm o panic button systems na direktang nakakonekta sa authorities para mas mabilis ang response kung may panibagong banta. Pagkatapos ng Tacloban school shooting, mabilis na umusok ang debate tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act.
Isa sa pinakamalakas na boses ay si Senator Robin Hood Padilla na muling nananawagan na amyendahan ang batas at ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility. Sa panig naman ng PNP, lumutang ang suporta sa panukalang ibaba ito sa 12 taong gulang. Si Senator Panfilo Ping Lacson ay hindi tahasang naglatag ng parehong numero sa paraang gaya ni Padilla. Pero nanawagan siya na muling pag-usapan at repasuhin ang juvenile justice law, lalo na sa mga heinous crimes na kasong kinasasangkutan ng menor de edad. Pero hindi lahat ay pumayag na gawing mabilisan ang pagbabago ng batas dahil lang sa bigat ng galit at takot matapos ang trahedya. Iginit ng akbayan at ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isa sa mga pangunahing mayakda ng Juvenile Justice and Welfare Act na mali ang ideyang walang pananagutan ang menor de edad sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ayon sa RA 9344, ang batang 15 taong gulang pababa ay exempt sa criminal liability, ngunit isinasailalim sa intervention program. Samantala, ang batang higit 15 na wala pang 18 ay maaaring managot kung mapapatunayang kumilos siya ng may discernment. Ibig sabihin ay nauunawaan niya ang bigat at resulta ng kanyang ginawa. Para sa akbayan, hindi dapat gamitin ang pagdadalamhati ng publiko upang itulak ang mga panukalang mas nakasentro sa parusa kaysa sa pag-iwas sa ugat ng karahasan. Iginit ng grupo na kung seryoso ang pamahalaan sa accountability, kailangang pondohan at ipatupad ng maayos ang Juvenile Justice and Welfare Act, palakasin ang mental health support, ayusin ang kalidad ng edukasyon, tiyaking may social services, at pigilan ang akses ng mga bata sa armas. Binigyang din nila na may pananagutan ng mga magulang, guardian, community, at institusyon sa pag-aalaga at paggabay sa mga bata bago pa mauwi sa krimen ang mga problema. Si Senator Pangilinan naman ay nagbabala laban sa maling impormasyon na parabang otomatikong pakakawalan lang ang mga menor de edad kapag nakagawa ng mabigat na krimen. Ayon sa kanya, may proseso pa rin sa ilalim ng batas, intervention, diversion, rehabilitation, at sa mga kasong pasok sa discernment, posibleng legal proceedings. Kaya sa gitna ng panawagan ng hustisya para sa mga biktima, ang tanong ay hindi lang kung paano paparusahan ang menor de edad, kundi paano rin pananagutin ang mga adult na nagpabaya. Paano napunta ang armas sa mga bata at paano pipigilan ang susunod na trahedya bago pa ito mangyari. Ipinakita ng Tacloban school shooting na hindi sapat na tingnan ang trahedya bilang simpleng usapin ng isang biglaang pagsabog ng galit. Sa mga sumunod na investigasyon at pahayag ng mga otoridad, lumutang ang ilang mabibigat na usapin, ang posibleng epekto ng bullying, ang impluwensya ng online games at digital spaces sa kabataan, ang kakulangan sa mental health at psychosocial support, at ang seryosong tanong kung paano napunta sa kamay ng mga menor de edad ang mga baril na hindi dapat nila naaabot. Hindi pa pinalang motibo, pero malinaw na ang nangyayari ay nagbukas ng mas malaking usapan tungkol sa kaligtasan ng mga bata, hindi lang sa loob ng paaralan, kundi pati sa bahay, sa internet at sa komunidad na dapat gumagabay sa kanila. Dahil dito, napilitan ng pamahalaan at DepEd na muling suriin ang seguridad sa mga paaralan. Hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng mas maraming gwardiya, kasama sa mga inihayag na hakbang ang regular na bag inspections, paggamit ng handheld metal detectors, mas maayos na visitor management system, dagdag CCTV cameras, safety audits, mas malinaw na emergency response protocols, at mas malapit na koordinasyon sa pulisya, barangay, magulang at lokal na pamahalaan. Sa kaso ng San Jose National High School, lumabas sa ulat na limitado ang security coverage sa kabila ng laki ng paaralan. At ayon sa ulat, isang guard lamang ang naka-duty sa maraming pasukan at labasan noong araw ng insidente. Dito lalong naging malinaw na hindi pwedeng umasa sa swerte ang kaligtasan ng mga estudyante. Para sa mga pamilyang naulila, hindi sapat na ang mas matandang suspect lamang ang humarap sa kasong kriminal. Gaya ng mga magulang ni Ayesha Nicole Dazo, isa sa 3 estudyanteng nasawi, ay nananawagan na sampahan din ng kaso ang 14 na taong gulang na si alias Nash. Sa kanilang paniniwala, hindi dapat mawala sa usapin ng pananagutan ang papel ng mas batang suspect, lalo na't pareho manong sangkot ang 2 menor de edad sa pamamaril na kumitil sa buhay ng kanilang anak. Pero dahil menor de edad si Nash at below 15 years old, mas komplikado ang legal na proseso. Muli, sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi siya haharap sa criminal liability sa parehong paraan ng mas matandang suspect. Ngunit maaari pa rin daw siyang isailalim sa intervention, rehabilitation, custody at iba pang prosesong pinapayagan ng batas.
Samantala, umalis naman umano sa Barangay 85 ang pamilya ng 14 na taong gulang na suspect at ayon sa mga kapitbahay, tila lumipat sila sa Maynila habang umiigting ang galit, takot at tensyon sa komunidad. May mga kakilala at guro ring naglarawan sa mas batang suspect bilang tahimik, loner at hindi gaanong nakikihalubilo sa ibang estudyante. Mayroon ding mga ulat mula sa kapitbahay tungkol sa problema sa loob ng pamilya. Ngunit mahalagang linawin, anumang personal na problema, family conflict o pagiging socially withdrawn ay hindi dahilan para baliwalain ang pananagutan sa nangyari. Maaari itong makatulong sa investigasyon para maintindihan ang background ng suspect, pero hindi nito binabawasan ang bigat ng pagkawala ni Ayesha Nicole Dazo, Joyan C. Separa, Chris Lawrence Fabian at ang trauma ng mga sugatan at nakaligtas. Patuloy ding binubusisi ng mga investigador ang motibo at background ng krimen. Isa sa mga anggulong tinitignan ang alegasyon ng bullying, pero hindi ito dapat ituring na pinal na dahilan hanggat hindi tapos ang investigasyon. Kasabay nito, sinisilip din ng mga otoridad ang posibleng papel ng mararahas na online games gaya ng larong Gorbox. Matapos lumabas sa investigasyon na nilalaro umano ito ng isa sa mga menor de edad. Gayunman, maging ang PNP ay nagsabing kailangang maging maingat at evidence-based ang pag-aaral sa epekto ng violent games dahil ang ganitong karahasan ay kadalasang bunga ng maraming salik, personal, pampamilya, online, pang-eskwela at kakulangan sa adult supervision. May mga social media artifact ding sumabog online pagkaraan ng insidente. Kumalat kasi online ang larawan o ulat na yung 14-year-old suspect ay nakita raw na nakasuot ng black shirt na may KMFDM logo habang nasa kustodiya ng pulis. Dahil dito, napansin ng netizens na kahawig ito ng band shirt na iniuugnay sa Columbine shooters noong 1999. Kaya biglang pumasok sa investigasyon ang tanong, ginaya ba nila ang Columbine High School Massacre o coincidence lang ang isinuot na t-shirt? Mismong si PNP spokesperson Colonel Alan Reyco ang nagsabing tinitingnan nila kung may imitation o foreign school shooting influence kasama ang social media accounts, search history, online communities at digital footprint ng mga menor de edad na suspect. Kung gusto nyong malaman ang buong context ng Columbine High School Massacre tol, ay pwede nyong panoorin na lang mamaya dito sa channel. Nagawa na natin yan 3 years ago. Bukod dito, binuksan din ng Tacloban school shooting ang mas mabigat na usapin ng pananagutan ng mga matatanda sa paligid ng 2 menor de edad na suspect. Iminungkahi ni Interior Secretary John Vic Remulla na amyendahan ang batas sa baril upang magkaroon ng criminal liability ang gun owners kapag nagamit ang kanilang lisensyadong armas sa krimen. Para sa kanya, may butas sa kasalukuyang sistema dahil limitado ang pananagutan ng gun owners kapag ang kanilang lisensyadong armas ay napabayaan at nagamit ng ibang tao sa krimen. Iginit niya na ang bawat may-ari ng baril ay may obligasyong siguraduhing ligtas, nakasecured at hindi maaabot ng sinumang walang otoridad ang kanilang armas. Kung ang kapabayaang iyon ay nauwi sa pagkawala ng buhay, naniniwala siyang dapat magkaroon ng mas malinaw na criminal liability, hindi lamang civil o administrative consequences. Sa Kamara, lumutang din ang usapin ng digital safety ng kabataan. Isa sa mga mambabatas na nagsulong nito si Deputy Speaker David J.J. Suarez na nanawagan ng agarang pagpasa ng kanyang panukalang Digital Safety of Minors Act matapos ang Tacloban school shooting. Layunin ng panukala na maglagay ng mas malinaw na proteksyon para sa mga menor de edad sa online spaces, age-appropriate safeguards, parental consent, privacy protections, default safety settings, at paghihigpit sa targeted advertising sa kabataan. Para kay Suarez, hindi na sapat na hayaang mag-isa ang mga bata sa internet kung may panganib ng cyberbullying, online exploitation, at exposure sa mapaminsalang content. Sa Senado naman, pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros ang panawagan para sa masusing investigasyon sa online spaces na posibleng nakaimpluwensya o nakapang-groom sa kabataan tungo sa karahasan. Kasama sa tinitingnan ng inquiry ang role ng social media platforms, gaming spaces, harmful online communities at mga network na maaaring nagmamanipula o nagra-radicalize ng minors. Paglilinaw niya, hindi ito simpleng pagsisi sa video games, kundi batay sa evidence-based na investigasyon. Alamin kung may online grooming o extremist influence, kung may pagkukulang ang platform sa child safety, at kung anong batas ang kailangan para maprotektahan ang kabataan nang hindi basta-basta sinisisi ang isang laro o isang app lamang. May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764.
Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, themselves with sharp objects, or to even die by Bagamat itinuro ng mga otoridad ang gore box bilang isa sa mga posibleng salik na kailangang imbestigahan, nagbabala ang mga eksperto at ilang miyembro ng gaming community na hindi dapat gawing madaling sagot ang pagsisi sa video games. Sinabi ni Dr. Rafael Henry Legaspi, isang psychiatrist mula UP-PGH, na wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay ng direktang sanhi at bunga sa pagitan ng mararahas na video games at real-world aggression. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihing naglalaro siya ng marahas na laro kaya ginawa niya yun. Mas malawak ang kailangang tingnan: mental health, karanasan sa bullying, sitwasyon sa pamilya, adult supervision, online communities, access sa baril, at kung may sapat bang suporta ang bata mula sa paaralan at komunidad. Pero the factol na pinagplanuhan ng mga minors yung krimen at ginagawa pang panangga ang juvenile justice law, malinaw na premeditated ito at talagang may discernment sila dahil utak kriminal na yun at may katusuhan. Ikaw tol, sa inyong opinyon, sino ang may pinakamabigat na pananagutan sa ganitong trahedya? Ang menor de edad na suspect, ang magulang o guardian, ang may-ari ng baril, ang school security o ang sistema mismo? Sangayon ba kayo na dapat amyendahan ang juvenile justice law kapag ang menor de edad ay sangkot sa mabibigat at planadong krimen? O dapat bang mas palakasin muna ang rehabilitation at intervention system? Naniniwala ba kayo na may epekto ang violent online games o harmful online communities sa ganitong klaseng krimen? O masyado lang bang madaling isisi sa video games ang mas malalim na problema? Kung bullying man ang isa sa mga anggulo, sapat ba yon para ipaliwanag ang nangyari? At kung ang isang menor de edad ay malinaw na pinagplanuhan ng krimen, dapat ba itong ituring na may discernment kahit bata pa siya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.